Yon, magandang araw po sa inyong lahat mga tol. Ngayon po ay December 15, 2025. At pag-usapan po natin patuloy ito pong si Vice President Sara Duterte kung saan meron pong isang abogado mula po sa University of the Philippines ang nagsabi na 110% masasampahan ng impeachment complaint si Sara Duterte sa 2026. Alam naman natin kung ano po ang layunin ng impeachment complaint, removal from office. Kaya basically, patatalsikin sa 2026 si Sara Duterte. Ang tanong, magtatagumpay kaya ang mga maghahain ng impeachment complaint kay Sara Duterte? Ilang araw na lamang po ang inaantay natin, 54 days sa ating pong countdown. 53 days sa ating pong countdown hanggang February 6, 2026 kung saan matatapos na po yung 1-year bar na ang isang impeachable officer ay muli mong mahainan ng impeachment complaint. Si Sara Duterte kasi, ang bilang po ng Korte Suprema ay nahainan ng impeachment complaint last February 5, 2025. Kaya isang taon po yan sa February 6, 2026. Pero bago tayo magpatuloy tungkol po sa usapin na yan, ako po'y lubos na nagpapasalamat kay Senator JB Ejercito, no? At syempre, sa lahat din po ng mga nakapaghatid ng tulong sa aking inaanak na si Sian Pugnao, ano? Maraming salamat kina General Torre, kay Secretary Abalos, kay dating Senador Antonio Trillanes, sa mga tinuturing ko ng pamilya dito po sa Facebook at YouTube. Hindi ko na po kayo papangalanan pa. Total, mga pribadong individual naman kayo. Pero alam nyo na po kung sino-sino po kayo. At muli, ako'y nagpapasalamat kay Senator JB Ejercito sapagkat ang kanyang opisina ay makakatulong ngayon dito po sa isa sa mga malaking pagsubok na dumating po sa buhay ng pamilya Tugnaw, partikular sa pagkakaaksidente ng aking inaanak na si Sian. Siya po ay matagumpay na naoperahan sa Medical City nito pong nakaraang araw at ang running bill po nila ay almost 500,000 na. Ano? Kaya salamat po talaga sa mga taong binanggit po natin at meron pa pong mga tutulong. At ngayon pa lamang pinasasalamatan ko na si Attorney Rene Bueno sa kanyang inisyatibo na tulungan po ito pong pamilya Tugnaw. Ganito po kasi ang sitwasyon dyan no? I-share ko na rin po ito at makaragdag na rin sa ating topic. Ang katotohanan din po kasi, dapat ang gobyerno po natin ay simula noon hanggang sa ngayon, tumutulong talaga sa ating mga kababayang Pilipino regardless kung ano po ang status ng ating kabayan sa buhay. Meron pong mga programa ngayon ng ating gobyerno, salamat sa ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos na tinatawag na zero billing. Pero ito po ay hindi naman para sa lahat. Kaya basically, meron pong mga hindi po magagawaran ng ganito pong tulong. Pero nilalayon po ng panibagong pagpopondo sa ating Department of Health sa darating po na 2026 na mas mapalakas pa po yung zero billing program na yan ng ating gobyerno. Kaso lang nagkakaroon po ng mga alalahanin. At isa po sa mga alalahanin dito, which is, ito naman ay talagang makatwiran as stated ni Senator JB Ejercito. And I quote, 4 hours ago sa kanyang Facebook page, get well soon po kay Senator JB sa kabila nung siya po ay nasa hospital. Talagang kinapalan ko po ang mukha ko para po i-message siya at sana yung mga ganitong pagkakataon kasi mahirap po talaga kapag wala kang kakilala. It happens lamang, mabait ang ating Panginoon na nagkaroon ako ng koneksyon sa ilan sa mga mabubuti ang kalooban. Hindi lamang sa mga politiko, pati po sa inyo na mga manonood po natin na nagpahatid po ng panalangin at financial support sa aking inaanak. Pero ito kasi ang katotohanan hindi talaga dapat pinadadaan sa sino mang politiko.
ang mga ganitong tulong. Dapat direkta po itong inihahandog ng ating gobyerno. And I quote, hindi na dapat dumadaan, ayon kay Senator JB, sa politiko ang pondo para sa healthcare. Dapat diretsyo na sa ospital ang pondo. Sharing our manifestation on the increase of fund allocation of MAIPIP, which mamaya i-share ko rin po sa inyo yung version ng Malacanang tungkol po dito para fair po tayo, which we believe will just encourage patronage politics instead of actually helping our kababayan who are sick. Basahin po natin ang kabuuan po ng manifestation ni Senator JB Ejercito kaugnay po ng increased budget of MAIPIP. To my colleagues in the Senate and the House of Representatives, good evening. I had intended to attend the bicameral conference committee after taking part in the committee and plenary discussion of the 2026 budget in the Senate. However, it is unfortunate that I am prevented from participating as I am still in the hospital recovering from illness. Get well soon po kay Senator JB Ejercito. As one of the conferees of this bicameral conference committee, I would like to formally express my concern regarding yesterday's approval of the budget allocation for MAIPIP or Medical Assistance to Indigent and Financially Incapacitated Patients. The sharp increase in the MAIPIP budget from 24.23 billion pesos in the NEP to 51.6 billion in the bicameral version might be interpreted as politically mediated access to healthcare. This runs counter to the goal of strengthening systematic universal coverage under the Universal Healthcare Act. It risks trading higher PhilHealth participation in hospital bills, lower out-of-pocket expenses, and even the dignity of patients for political patronage. Look, tingnan niyo po yung pinagdadaanan po namin. Alam niyo, yung experience ko po na ito, na-experience ko na rin sa mga nakalipas na panahon. I myself, na-operahan last 2023, and this year na-operahan si Mrs. And talagang may mga political patronage. Pag wala kang kakilala, yun ang pinakamasakit na katotohanan sa kasalukuyan. And ngayon, litong-lito kami. Hindi namin alam kung paano gagawa ng paraan yung problema. Kasi tinuturing ko pong tunay na anak, ito pong inaanak ko na ito, dahil napakalalim po ng samahan namin ng kumpare ko na ito na isang police classmate ko. Happy anniversary sa atin, Class Bandila 2017-05. 18 years in service na. Sana si Top 1. Pero syempre, wala na po ako sa serbisyo kaya happy anniversary sa lahat ng mga classmates natin. Hindi po matatawaran ang utang na loob ko sa tao po na ito. During the time na ako po talaga ay sinusubok ng malaking problema at kawalan po ng pag-asa, hindi po ako iniwan ng kumpare ko po na ito. Ito ang ilan sa mga mabibilang kong sa aking mga daliri na talagang sa kabila ng mga pagkakamali ko sa buhay, patuloy siyang nagtiwala sa akin at hindi niya ako iniwan. Kaya ganito po kakapal ang pagmumukha ko. Ako na mismo, on behalf of his family, ang lumalapit sa harapan ng publiko, and sabi nga ng mga basher, nanlilimos na ako. And okay lang yon, nasabihan po ako nanlilimos para naman po ito sa aking inaanak. And buti na lamang, yung mga punto ng panlilimos na yan ay hindi na kailangan magtagal sapagkat meron pong katulad na mga binanggit ko pong individual kanina na makakatulong na dito po sa Pamilya Tugnaw. Ituloy ko lamang kasi nagiging personal para sa akin po ito dahil ang kalakaran pag wala kang kakilala, pahirapan, pupunta ka, pipila ka o kung ano-ano pa, ang daming mga pakiusapan. Ngayon, sabi pa po dito, nitong si Senator JB Ejercito, this is not what we have envisioned when we crafted the Universal Healthcare Act. Ang pagkakaroon ng isang malusog na populasyon ay obligasyon ng pamahalaan at hindi utang na loob kanino man. My colleagues, let us weigh our choices carefully. The UHC Act is already a game changer in our health system, but its success depends on where we put our money and what we choose to prioritize.
Let us put our money where our mouth is, ika nga po. Madalas tayong magtalumpati at manawagan ng tunay na reforma sa kalusugan, ngunit hindi naman natin tinutugunan ang ating mga salitang binibitawan. Dapat tayong maging matibay sa ating paninindigan. Sa oras ng pangangailangan, ang tulong ay dapat abot kamay at automatic at wala sa direksyon ng mga politiko. Since we are willing to allocate a higher budget for health, I recommend to lodge it directly to PhilHealth as the first payer of healthcare expenses or even directly to hospitals implementing zero balance billing. Ibuhos natin ang pondong pangkalusugan diretso sa health system, mga ospital at pasyente. Hindi dapat nanlilimos ng serbisyong pangkalusugan ang ating mga kababayan. If our goal is to ensure proper medical assistance to the poor and to those just one illness away from poverty, we must seriously consider the massive increase in MAIPIP. Yan po kasi ay pag-aalala ni Senator JB Ejercito. Baka naman kasi may mga nakatago na naman dito sa mga increase na ito. Pero tinanong po iyan kanina, in fairness naman po sa Malacanang, kay Undersecretary Claire Castro, at pakinggan po natin ang naging tugon dito ni Yusek Castro sa katanungan ng isang reporter. Yusek, ano po ang posisyon ng Malacanang tungkol dito sa medical assistance for indigents and financially incapacitated patients or MyFIP? Kasi may mga grupo and personalities including Shelo Magno and Cardinal David na kino-question itong pagtaas pa ng pondo na nakalaan para dito sa MyFIP because for them, it's like a violation of human dignity dahil parang binibigyan pa ng utang na loob from the politicians. Ano pong posisyon ng Malacanang? Ang plano po kasi dito ng DOH ay maiangat at maitaas po ang budget ng MyPIF dahil po ito ay para mas matugunan po yung zero balance billing sa LGUs. May mga ospital po dito na hindi po kaugnay ng DOH hospitals at nais pong palawakin pa ang serbisyo sa ating mga mamamayan sa pamamagitan po ng pagbibigay din po ng zero balance billing sa LGU hospitals. Hindi po ito idadaan sa mga politiko. Ito po ay manggagaling din po sa DOH. Yan po maliwanag po ang stand dyan ng Malacanang. Pero syempre, ang issue kasi yung increase ng budget as claimed or pinapakiusap nitong si Senator JB Ejercito. Pero the MAIPIP itself, wala pong, ang nais talaga ng gobyerno dyan, wala ng political patronage. Direkta na sa mga hospital na accredited po ng zero billing program ng ating gobyerno. At saka syempre, yung PhilHealth na makakatulong sa ating mga kababayang Pilipino. And eto, to be honest with you, hindi naman kasi lahat makukover po ng zero billing at ng PhilHealth. In fact, ito nga po yung running bill ng aking inaanak sa Medical City. No? Wala pa po dito yung professional fee ng doktor. Tingin ko hindi bababa ng 200,000 pesos yon. Dahil inabot ng 12 hours mahigit ang operasyon at 3 doktor ang nagtulong-tulong para sa operasyon. Ang running bill nila is almost 500,000. No? Ang kinover lamang po dito ng PhilHealth dahil police, yung aking kumpare, ay more or less 21,000 pesos. Yan po ang realidad ngayon. Kaya sa mga wala talagang kakayahan ng mga kababayan po natin Pilipino, tama si Senator JB Ejercito rito. Hindi kinakailangan ng political patronage nor parang nanlilimos ang ating mga kababayan. Dapat automatic. Dapat kapag may mga ganitong pangangailangan ng mga kapwa nating Pilipino, isusumiti lamang nila yung mga requirements and automatic tutulungan ng ating gobyerno dahil may pondo para doon. Dako po tayo dito po sa ating topic kay Vice President Sara Duterte. Alam niyo, lahat tayo galit sa korupsyon. Sinasabi ng mga Duterte supporters galit sila sa korap. Nagkakaisa po tayo dyan. Sino ba ang korap sa gobyerno? Ayon sa mga Duterte supporters mula kay Pangulong Bongbong Marcos at lahat ng kanyang mga kapanalig korap. At ayon naman sa atin, ang mga Duterte at mga kapanalig nito ay korap. Ngayon, sino ba dapat kampihan natin? Doon lang tayo sa tama at dapat. Pero basically, ang bias ko dito,
to be honest with you, ay para kay Pangulo. Dahil hindi ako naniniwalang meron po siyang katiwalian na pinaggagawa. At malakas ang paniniwala ko dahil bias ako against Duterte na si Sara Duterte ay gumawa ng katiwalian, partikular nang siya po'y nanungkulan bilang Vice Presidente at Department of Education Secretary. At dahil po dyan, isa ako sa mga sumusuporta sa paghain ng impeachment complaint last February, actually December pa lamang meron na 2024. Pero na-forward February 5, 2025 yung unang impeachment complaint sa kanya. At kung hindi po yan magtatagumpay, which is very likely to happen dahil nga po nakabinbin lamang yan sa Korte Suprema, ako rin po ang isa sa makikilahok sa pagsuporta para po sa panibagong impeachment complaint dito po kay Sara Duterte sa February 6, 2026. At kaugnay po niyan, sinasabi po ng isang abogado mula po sa University of the Philippines na si Attorney Amando Virgil Ligutan, isang senior lecturer sa UP College of Law. According to him, 110% may magsasampa ng impeachment complaint kay Vice President Sara Duterte sa taong 2026. And that will be February 6. No? Ngayon, pakinggan po natin ang kabuuan po ng interview sa kanya dito. Isa po kayo sa mga naghain ng impeachment complaint nung nakaraang taon laban kay Vice President Sara Duterte. Ano ho yung reaction ninyo sa pagsampa ng kasong plunder naman ngayon laban ho sa kanya? Okay, so ako yung lawyer, main counsel ng third set of complainants. No? Dani, hindi siya nakaka-surprise. Hindi siya surprising in the sense na kung makikita mo yung gist ng complaint, parang ito yung version, plunder criminal cases version ng impeachment complaint na final ng House of Representatives in February, this year, February. Yung amount is 612,500,000 pesos. Parang nagmi-mirror yan sa total amount ng allegations against the Vice President. So, hindi siya surprising, Danny. Attorney Ligutan, ito sa pagkakaalam nyo ho, ano ho yung mga pagkakahalin tulad sa mga allegation sa inyong impeachment complaint sa plunder case ho ngayon? We understand it's all about the confidential funds. Meron ho bang mga similarities dito sa complaint nyo ho dati dito sa plunder case ho ngayon? Yes, Danny, I'm almost certain na yung mga factual background, yung mga pangyayari, pareho yan sa impeachment complaint na final ng House of Representatives, yung sinasabing fourth impeachment complaint. Yung pagkakaiba lang na Dani, yun siguro yung how to frame it, kasi nga yung sa impeachment kasi yung framework is to couch yung factual allegations leading to the charge na dapat i-impeach tsaka i-remove yung sitting vice president. Pero yung final na kaso kahapon, yung trust, yung framework will be plunder, di ba? So ginawang yung criminal case version yan ng impeachment complaint. Na sinasabi na yung gist kasi ng plunder, di ba? Series of acts leading to accumulation of more than 50 million pesos. So ano yun, yung pagkakaiba lang, yung end product. This time, dami criminal cases yung final. Pero yung gist, yung factual scenario, I'm 100% sure na pareho yan sa impeachment complaints na na-file against this Vice President Danny. And not to mention nga ho, ngayon kasama na yung mga ibang opisyal, 14 other officials ng Office of the Vice President and ng Department of Education. Ito, sir, ano ho yung magiging implikasyon ho ninyo? Kasi I understand, marami ho nagsasabi na may mga magpa-file ho talaga ng impeachment complaints this February, dun sa after ng deadline ng Supreme Court. Ano ho yung magiging implikasyon ng kasong ito sa Ombudsman sa posibleng paghahain ho ng impeachment complaint laban kay VP Sara naman ho sa susunod? Ito, maganda tong tanong na ito ni Attorney Galang, kasi may mga school of thoughts kung tawagin dito dahil merong gray area daw ang konstitusyon dahil nga what if kung may impeachment complaint may criminal case din sa ombudsman. Ano ba yung magiging action ng ombudsman? Ano ba yung dapat unahin? Pakinggan po natin ang paliwanag po dito ni Attorney Ligutan. Sunod na taon. Okay, that's a good legal issue, no? Ano ba yun? Pwede ba magpatuloy yung criminal case na may if may na-file na impeachment complaint? Dani, I have to admit, ito gray area, di ba? Why is this gray area? Kasi nga sa ligang batas, yung president, yung may immunity from suit, di ba? So kung yung presidente yung na-impeach or in the process of being impeached, yan, hindi pwedeng mag-file ng mga criminal cases. Pero ito, this is the first time na yung vice president, yung
na-impeach na nga last year, di ba? Pero ito yung Vice President na po pwedeng ma-impeach ulit, no? This coming February 2025. So that's a gray area. Lahat na lang talaga, record holder ito si Sara Duterte. Kauna-unahang vice presidente na na-impeach. At kauna-unahang vice presidente na 2 beses may impeach. Ang tanong na lamang, kung matatanggal siya. Tingin ko malabo naman. No? Kasi ang majority po ng mga senador, although sinasabi nilang gusto nilang impeachment na matuloy, at malaman ng katotohanan, pero baka hindi makuha yung 2/3 votes eh. Ang kinakailangan kasi dyan mga tol, 2/3 votes ng mga senador at may gray area na naman dyan na maaaring erase. What if kung itong mga senador na nabibilang ngayon sa kontrobersiya ay makulong? They could be allowed ba to participate sa isang impeachment trial and to vote eventually? Ngayon, kung hindi sila papayagang mag-participate at bumoto, ano ang magiging bilang ng 2/3? Para di pa rin ba sa 24 or para na lamang po doon sa mga natitira? Those are the questions na hindi pa rin natin alam ang kasagutan until such time na mangyari po yung mga sitwasyon na yun. No? So magpapatuloy ba yung ombudsman with its investigation, knowing na may pending impeachment complaint na naka-file sa House of Representatives, if and when that happened? I could just imagine, no, magpa-file na naman yan ng TRO sa Supreme Court. That's a gray area, but for me, no, hindi siya dapat hindrance yung impeachment complaint na yung sa pagpapatuloy ng mga criminal investigations with the ombudsman. Why? Kasi nga yung end products kasi ng impeachment is removal from office at perpetual disqualification. Pero on one hand naman sa ombudsman naman, yun, pagkakakulong for the crimes committed. So hindi sila like mutually exclusive. Yun yung take ko, no? Yung criminal prosecution with the ombudsman and on the other hand, yung impeachment complaint. Kasi nga gray area, president lang yung immunity from suit. So my take is pwede, they can go simultaneously. Ombudsman doing his thing and yung impeachment complaint and proceedings happening in the House. For me, yan ang paniniwala ni Atty. Ligutan. Siyempre, kukontrahin yan ang kampo ni Sara Duterte. Hindi pa pwedeng magsabayan. Dapat mauna ang impeachment bago ang criminal prosecution. Titingnan natin kung ano ang mangyari dyan sa hinaharap. yeah, pwede lang. Dali. And you mentioned nga ho talagang gray area yung immunity from suit kasi presidente lamang ho, di ba? Yung nakalagay ho sa ating konstitusyon na may immunity from suit during his term nga ho, no? Attorney, follow up lang ho, no? Maghahain po ba yung inyong mga kliyente ho ng panibagong impeachment complaint laban kay VP Sara sa susunod na taon sa inyong pagkakaalam ho? Okay, so dali, we cannot telegraph our answers, no? I hope you understand. Pero definitely 110% may magfa-file ng impeachment complaint before the House of Representatives come February 5, 2026. Dani, I am 110% sure of that. Alright, so we understand ho. Ito ho, no, kung sakaling magtuloy-tuloy yung kaso ho, at eventually makatulang guilty ho si VP Sara, ito kasong plunder ho, ito pandarambong ho, di ba? Ano ho yung magiging implikasyon nito sa kanyang posibleng pagtakbo sa 2028? You understand at this time, she is still the front runner, no? Doon sa Diyan tayo interesado. Ano ang magiging implikasyon nito? Bago natin pakinggan ang kasagutan ni Atty. Ligutan, sabihin ko muna yung saloobin ko tungkol dyan. Ano ang implikasyon ng possible trial for impeachment kay Sara Duterte? Ako, nakikita ko dito, 2 lamang eh. And this is certain, ano? Removal or acquittal. Removal from office or acquittal from impeachment complaint. No? Pero, hindi pala 2 lang. Yung ikatlo, that is certain talaga. Yung magiging public perception. Kasi, pag nagkaroon ng paglilitis sa impeachment kay Sara Duterte, I hope matuloy na talaga yan. Bali, 4 pa pala. Kasi pwede na namang hindi matuloy kung i-dribble na naman ng Senado. Pero tingin ko sa bagong leadership ni Senate President Tito Soto, matutuloy na yan. Bali, 4. Pero yung pangatlo, yung public perception. Pag matuloy ang impeachment dito, makikita natin kung sino ang maaaring nagsasabi po ng totoo. Dahil lalabas po ang mga ebidensya dito eh. Ilalabas ng prosecution ang mga ebidensya. Hindi pa po ebidensyang kompleto yung mga nakikita po natin na nababalita at yung ini-intro ko sa inyo every now and then.
may mga ebidensya pa po dyan na lalabas na hindi po pa po pwedeng isa publiko ngayon. Like for example, yung bank accounts ni Sara Duterte, if ever. Dahil merong bank secrecy law, hindi yan pwedeng isa publiko sa ngayon. Pero according kay dating Senador Antonio Trillanes, kapag ka natuloy ang impeachment, isa po yan sa mga exemption ng bank secrecy law at hindi na pwedeng itago pa ni Sara Duterte ang kanyang bank details. At syempre, ganun din naman sa parte nila Sara Duterte. Baka naman sina Mary Grace Piatos, Coco Villamin, o kung sino man yung mga binanggit na mga pangalan ng chicherya. I'm sorry, totoong tao yata yung nabanggit ko. Basta mga pangalan ng chicherya, baka naman may mga tao talaga sa likod niyan na kapag ka naglitis, maipepresenta naman ang kampo ni Sara Duterte. Pero sa ngayon, mukhang unlikely po yun kasi ang dami nilang mga palusot dahil kung tingin po natin totoo yun, sana noon pa pumayag na sila sa isang impeachment trial. Hindi, ginawa po nilang technical yung unang inihain. Binanata nila sa constitutionality. Pangalawa, ni-raise nila yung yung karapatan ni Sara Duterte to speedy trial and to due process. Magiging presidente ho sa 2028, ano ho yung magiging implikasyon ho nito? Dani, siya yung front runner in a crowded field, no? Crowded field, parang umabot natin 33%. Pero historically, no, yung support ng Duterte brand, mas mataas pa dyan Mas mataas pa sa 33%. Yun. So, she is the front runner kasi nga madami yung names na nakukonsider, no? Yung tanong kasi, what if it's a one-on-one scenario, would that 33% around that, would that hold? Would that deliver the votes for her to become the next president, no? So, ano yung implication for me, mai-embolden pa rin yung base nila. Makagalit yung base nila, ma-re-energize yung base nila, so to speak. Pero that's around, at least as of now, no, 33%. Pero yung tanong, no, yung tanong sa taong bayan, no, nung wala sa tinatawag natin na DDS multiverse, would you vote for a candidate to become president na humaharap sa mga plunder cases yung kandidatong yan? So that's the bigger question, no? Wag na siguro yung DDS multiverse kasi parang ang hirap nilang i-convince May punto si Atty. Ligutan. Katulad nung isang binura ng moderator natin na tangang DDS, wala na talagang pag-asa ang katangahan ng mga yan. Ang tawag sa kanila, DDS multiverse, according kay Atty. Ligutan. Pero yung mga nasa gitna, yung mga kababayan nating masyadong busy sa pagtatrabaho at hindi na masyadong nakapokus sa galawan ng politika, siguro naman kapag yung mga yon ay nakapakinig at every now and then, itong kumakandidato sa pagka-presidente, katakot-takot na kontrobersiya ang kinapapalooban, mga plunder ang pagrereklamo sa kanya, baka mag-isip-isip na yung mga yon at hindi na iboto si Sara Duterte. Pero itaganin nyo ito sa bato, mga tol. At tingin ko, this is my fearless forecast sa 2028. Kapag ka nagkahati-hati ang mga Pilipino, mag-e-emerge as victor si Sara Duterte sa presidential campaign sa 2028. In the event na hindi siya ma-impeach by 2026. Bakit? Hindi naman kasi maikakaila na marami ring mga tangang DDS. Multiverse nga ang tawag sa kanila. At ang mga tanga na ito, pikit mata na itong boboto kay Sara Duterte. At tingin ko, nasa more or less 30% sila. Pag nagkahati-hati tayo, loyalista, PBBM supporter, pink, dilawan, blue, white, at kung sino pa, mananalo. Katulad nung nangyari noong 2016. Magkakaroon muli tayo ng minority president sa katauhan ni Sara Duterte like his father o her father na si Rodrigo Duterte. Minority president. Kaya nga ang diskarte ng mga yan, divide and conquer. Kasi yun lang ang tanging paraan. Anyway, ganun naman that's how the politics works dito sa atin The only exceptions is Joseph Ejercito Estrada, no? Kung hindi nagkampi ang Uniteam, magiging maganda rin ang laban sa pagitan ni Leni Robredo at ng ating Pangulong Bongbong Marcos at Sara Duterte. Hindi rin natin sigurado kung sino talaga ang mananalo doon. Pero dahil nga nag-Uniteam, nagkampi ang Duterte at Marcos, landslide. Going back noong 2010, sa tingin nyo ba
mananalo si Noynoy Aquino kung hindi kinampihan ng mga Duterte at ng mga supporters nila sa Mindanao? I don't think so. No?